Pinagsisira ng mga pulis ang libu-libong pekeng sapatos, salamin at iba pang produktong pampaganda. Tuwing tinatangkili kasi ang mga ito ay bilyong-bilyong piso ang nawawala sa kaba ng bayan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nakahihinayang kung titignan, libu-libong branded na shades, sapatos, DVD at mga produktong pampaganda. Magkakasunod na dinaanan ng Pison at Armored Personnel Carrier para sirain at hindi na pakinabangan pa. Pero dahil pawang mga counterfeit o peke, hindi raw dapat panghinayangan. Katunayan, bilyong pisong halaga raw ang nawawala sa ekonomiya dahil sa naglipa ng mga peking produkto sa merkado. It goes by the millions. So just imagine yung mga taxes na nami-miss for this na mabayaran sa ating taxes. Ang pagsira sa samot-saring mga peking produktong ito ay bahagi ng pagdiriwang ng World Intellectual Property o IP Day. Lalo't ngayong taong ito, natanggal na ang Pilipinas sa watchlist ng Amerika ng mga bansang mahinang proteksyon sa intellectual property rights, lalo na ng mga kilalang brand na mga produktong madalas kopyahin. Because of that delisting, marami na ngayong lumalapit sa Pilipinas through IPO na to invest. We expect more jobs in the coming years. Sa unang 3 buwan ng taong ito, umabot sa mahigit 6.3 billion pesos ang halaga ng mga nasabat at nakumpiskang peking produkto ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, NBI, Bureau of Customs at Optical Media Board. Aminado naman ang mga ahensya ng gobyerno na hindi ganun kadali ang pagkumpiska sa mga naglipa ng peking produkto, lalo pat marami ang nahuhumaling sa abot kayang presyo ng mga ito. Pakiusap nila sa tuwing matutukso sa mga produktong mura at mukhang uri, mag-isip-isip dahil ang pagtangkilik sa mga ito may tuturing ng pakikipagkuntsaba sa mga sindikato. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.